Ang isang safety coordinator ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtiyak ng kaligtasan sa lugar ng trabaho at pagsunod sa mga regulasyon sa kalusugan at kaligtasan. Narito ang ilan sa mga pangunahing tungkulin ng isang safety coordinator. 1. Pagbuo ng mga patakaran at pamamaraan sa kaligtasan. Lumikha at magpatupad ng mga patakaran, pamamaraan, at programa sa kaligtasan upang matiyak ang isang ligtas na kapaligiran sa pagtatrabaho. Regular na i-update ang mga protocol sa kaligtasan upang sumunod sa mga bagong regulasyon at pamantayan. 2. Pagsasagawa ng mga pagsusuri sa panganib. Tukuyin ang mga potensyal na panganib sa lugar ng trabaho at magsagawa ng mga pagtatasa ng panganib upang suriin ang kanilang kalubhaan. Bumuo at magpatupad ng mga hakbang sa pagkontrol upang mabawasan ang mga natukoy na panganib. 3. Pagsasanay at edukasyon. Ayusin at magsagawa ng mga sesyon ng pagsasanay sa kaligtasan para sa mga empleyado sa iba't ibang paksa tulad ng wastong paggamit ng kagamitan, mga pamamaraang pang-emergency, at personal protective equipment, PPE. Tiyaking nauunawaan at sinusunod ng lahat ng empleyado ang mga pamamaraang pangkaligtasan. 4. Mga inspeksyon at pag-audit. Magsagawa ng mga regular na inspeksyon sa kaligtasan at pag-audit sa lugar ng trabaho upang matukoy ang mga hindi ligtas na kondisyon at kasanayan. Idokumento ang mga natuklasan at bumuo ng mga corrective action plan upang matugunan ang anumang mga issue. 5. Pagsisiyasat sa aksidente. Imbestigahan ang mga aksidente, insidente, at near-miss upang matukoy ang mga sanhi ng mga ito. Maghanda ng mga detalyadong ulat at magrekomenda ng mga hakbang upang maiwasan ang mga pangyayari sa hinaharap. 6. Pagsunod at pagpapanatili ng record. Tiyaking sumusunod ang organisasyon sa mga regulasyon sa kaligtasan ng lokal, estado, at federal. Panatilihin ang mga tumpak na record ng mga inspeksyon sa kaligtasan, mga sesyon ng pagsasanay, mga ulat ng insidente, at pagsunod sa regulasyon. 7. Paghahanda sa emergency. Bumuo at ipatupad ang mga plano at pamamaraan ng pagtugon sa emerhensya. Magsagawa ng mga regular na pagsasanay sa emerhensya upang matiyak na ang mga empleyado ay handa para sa iba't ibang mga sitwasyong pang-emergency. 8. Komunikasyon. Maglingkod bilang pangunahing punto ng pakikipag-ugnayan para sa mga bagay na nauugnay sa kaligtasan sa loob ng organisasyon. Makipagkomunika sa mga patakaran sa kaligtasan at mga update sa lahat ng empleyado at pamamahala. 9. Pag-promote ng kulturang pangkaligtasan. Hikayatin ang isang aktibong kultura ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kamalayan at pakikipag-ugnayan sa mga empleyado. Kilalanin at gantimpalaan ang mga ligtas na pag-uugali at kasanayan. 10. Nakikipagtulungan sa ibang departamento. Makipagtulungan ng malapit sa ibang mga departamento, tulad ng Human Resources, Operations, at Facilities Management, upang maisama ang kaligtasan sa lahat ng aspeto ng organisasyon. 11. Pagsubaybay at pag-uulat. Subaybayan ang bisa ng mga programang pangkaligtasan at gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos. Magbigay ng mga regular na ulat sa senior management tungkol sa pagganap at pagsunod sa kaligtasan. 12. Personal Protective Equipment PPE. Tiyakin ang pagkakaroon at wastong paggamit ng PPE. Subaybayan ang paggamit ng PPE at tiyaking nakakatugon ito sa mga kinakailangang pamantayan. Sa pagtupad sa mga tungkuling ito, tumutulong ang isang safety coordinator na lumikha at mapanatili ang isang ligtas at malusog na kapaligiran sa trabaho, binabawasan ang panganib ng mga aksidente at pinsala, at tinitiyak ang pagsunod sa regulasyon. Thanks for watching.